sa pinapangarap, ngunit iyong pagkaisipin na kung ikaw ay handang salubungin siya, gusto ni Jesus ay makasama ka. Ang panahong malapit na ang pagdating niya. Humanda ka, humanda na, humandag salubungin siya. Ikaw, ako, tayong lahat magkakasama. Walang mawawaglit kahit isa. Kay sarap manahan doon sa langit na bayan, tuwa at kasiyahan ang mapapakinggan. Walang mararanasan na mga kapighatian. Doon sa Ama ang buhay ay walang hanggan. Ang panahong malapit na pagdating niya. Humanda ka, humanda na, humandag salubungin siya. Ikaw, ako, tayong lahat magkakasama. Walang mawawaglit kahit isa. Ang panahong malapit na ang pagdating niya. Humanda ka, humanda na, humandag salubungin siya. Ikaw, ako, tayong lahat magkakasama. Walang mawawaglit kahit isa. Ikaw, ako, tayong lahat magkakasama. Walang mawawaglit kahit isa. Walang mawawaglit kahit isa. Welcome po mga kapatid sa ating pong Family Altar Worship. Ang title po ng ating lesson ngayon ay Walang Pagtatangi. At ang key-text po natin ngayon ay matatagpuan po sa Santiago 2 verse 1. Mga kapatid ko, yayamang mayroon kayong pananampalataya ng ating Panginoong Hesukristo na Panginoon ng kaluwalhatian ay huwag magtatangi sa mga tao. Tayo po ay manalangin. Maraming salamat ngayon sa gabi ito na kami ay makakapag-aral ng inyong bayang salita. Patuloy niyo po kami tulungan at patnubayan at nabay alalahanin po sa dati sa aming pagpapaliwanag. Parating niyo po kami, Panginoon, tungayan sa aming mga pag-aaral at patuloy po kami humihiling ng kapatawaran ng mga nagawang pagkukulang at pagkasala sa pangalan ng Jesus. Pagpasalamat natin sa Diyos ang pagkakataon na mayroon tayo at ang mga panahong ito ay binibigay at naway ating gamitin ito at samantalahin para sa pag-aaral ng kanyang salita. Ang ating aralin ay tumutukoy sa isang kontrobersya na kapitulo ng Biblia na tungkol ito sa pangitain ni Apostol Pablo o ni Apostol Pedro tungkol sa mga tao na dapat niyang abutin at pangaralan. Nais kong banggitin sa inyo na ang aklat ng mga gawa ay kasaysayan at karanasan ng mga tagapaglingkod ng Panginoon, kung paano ang iglesia ay nagsimula at ito'y sumusulong at ang kanilang mga ginawa ay siyang nagiging pattern at gabay natin sa kung paano tayo mananampalataya. Tingnan natin tunghayan ito.
Ang tunguhin ng ating aralin ay tumutukoy sa ang Diyos ay may kapasiyahan at kalooban sa sinumang pagsusuguan sa atin. Ang ibig sabihin nito ay ang Diyos ang siyang merong kapasyahan at mayroong pagnanasa at ang ating gawain ay sumunod sapagkat tayo sinusugo sa kanila. Alam natin na si Pedro ay naroon sa Jope, sa tabi ng dagat, samantalang si Cornelio naman ay pinasabihan na siya ay ipakaon. At si Cornelio ay nagkaroon ng mabuting pakipag-usap sa pamamagitan ng anghel ng Diyos na siya ay kinilala bilang sumasampalataya. Ngunit kinakailangan siya ay may anib sa tunay na iglesia. At dahil ito ay unang bahagi na kung saan ay binubuksan ng Diyos ang kaligtasan sa mga hindi Hudyo, ay inihanda ng Diyos si Pedro para sa bagay na ito. Nang kinabukasan nga, samantalang siya ay patuloy sa kanyang paglalakad at nang malapit na sa bayan, si Pedro ay umakyat sa ibabaw ng bahay upang manalangin nang may oras na ika-6. Ang oras na ika-6 ay alas 12 sapagkat ang unang oras ay 6 to 7, then sunod ay 7 to 8, pangatlo ay 8 to 9, 9 to 10, then 10 to 11, at 11 to 12. At siya nagutom, at natural siya nagutom sapagkat yun ay tanghalian na at nagnais kumain. Datapad samantalang naghahanda sila, yung kanyang mga kasamahan ng pagkain, ay nawalan siya ng diwa. At nakita niyang bukas ang langit at may isang sisidlang bumababa gaya ng isang malapad na kumot na nakabitin sa 4 na panulok na bumaba sa lupa. So naroroon ay iba't ibang uri ng hayop sa kumot na iyon. Yung mga hayop na may 4 na paa at mga nagsisigapang sa lupa at mga ibon sa langit. At dumating kay Pedro ang isang tinig at ang sabi, "Magtindig ka Pedro, magpatay ka at kumain." Pero si Pedro ay sumagot at sinabi, "Hindi maaari, Panginoon, sapagkat kailanman hindi ako kumain ng anumang bagay na marumi at karumalduman." Ang nasa loob pala ng mga kumot na yon ay mga hayop na itinuturing na marumi at karumaldumal at ito ay labag sa mismong batas ng Diyos. Ngunit dumating muli sa ikalawa yaong tinig at ang sinabi, "Ang nilinis ng Diyos ay huwag mong ipalagay na marumi." Merong bantala sa Biblia na nilinis ng Diyos yaong mga hayop. O ang tala ay ang nilinis at ang tinubos ng Diyos ay yung mga tao na sumasampalataya sa Kaniya. At yaon ay 3 beses nangyari at pagkatapos ay binatak sa langit ang sisidlan. Ito ba ay literal na pangyayari? Tingnan natin. Samantalang natitilihan totoo si Pedro sa kanyang sarili kung ano ang kahulugan ng pangitain kanyang nakita. So ito pala ay pangitain. So hindi ito literal. Kung ito'y pangitain, ito'y may sinisimboluhan at hindi ito isang literal. Habang kanyang iniisip kung ano ang ibig sabihin ng pangitain yaon, ay dumating na ang mga sugo ni Cornelio at ipinagtatanong na ang kanyang pangalan. At samantalang iniisip ni Pedro ang tungkol sa pangitain, ay sinabi sa kanya ng Espiritu Santo, "Hinahanap ka ng 3 tao na dapat magtindig ka at manawag ka at sumama ka sa kanila na huwag kang mag-alinlangan ng anuman sapagkat sila ay aking sinugo." Ganito inihanda ng Diyos si Pedro. Una, may pangitain siya sapagkat meron siyang ibang paniniwala. At dito ngayon ay binubuksan ng Diyos ang isang pagkakataon upang siya makapangaral sa mga tao na inaakala niyang hindi dapat na pangaralan. At sinigurado sa kanya ng Espiritu Santo na yung mga taong iyon na sinugo para sa kanya ay sinugo ng Espiritu Santo at hindi niya ito dapat natanggihan.
Kaya't siya ay sumama. At na makapasok na siya doon sa bahay ni Cornelio, siya sinalubong ni si Cornelio. At si Cornelio ay nagpatira pa o umarto na may tila pagdapa at pagsamba sa kanyang panan. Ngunit sinabi ni Pedro, magtindig ka, ako man ay tao rin. Ito ay maganda nating kaisipan na si Pedro noong buhay at marami ng himala ang ginagawa ay hindi siya nagpapasamba. Kaya't kahit ngayon ay hindi natin dapat nasambahin kahit na banal o dalanginan man lamang ang katulad ni Pedro. At sa pakipagsalita niya sa kanila ay pumasok siya at kanyang naratnan ang maraming nagkakatipon. Tandaan natin na ang mga Hudyo ay hindi nakikisama sa mga hindi Hudyo. At kung hindi Hudyo ay tinuturing nila na ito ay mga hintel. Ngunit inihanda na ng Diyos si Pedro sa pamagitan ng pangitain. Natanggapin yaong mga karumalduman. Kaya't sa talatang 28 ay kanyang sinabi, nalalaman ninyo na hindi matuwid sa isang taong Hudyo na makisama lumapit sa isang taga-ibang bansa. At gayon may ipinakilala sa akin ng Diyos. Ipinakilala, ipinaalam. Paano ipinaalam ng Diyos? Pamagitan ng kanyang pangitain. Na sino mang tao'y huwag kong tawaging marumi o karumalduman. So, yung mga nasa loob ng kumot na yon, ng mga hayop na marurumi, ay kumakatawan sa ibang tao na itinuturing niyang marumi o karumalduman. Kung kaya't itinuturo sa atin na huwag nating ituring ang sinuman na marumi o karumalduman. Oo, maaaring hayag ang kanyang kasalanan, alam natin ang kanyang pagkakamali, ngunit sinong makapagsasabi na siya pala ay nagkaroon na ng pakipag-ugnayan sa Diyos kagaya ni Cornelio? At kung ituturing natin siyang marumi o karumalduman, ay tayo ang meron ng kamalian sapagkat tayo ay humatol. Ang bagay na ito ay ating maunawaan, mga minamahal na mga kapatid, na tayo ay nagiging mabilis sa pagtatangi ng tao. At mabuting ating gampanin na huwag tayong magtangi at sundin natin ang sinasabi ni Santiago. Mga kapatid ko, yayamang mayroon kayong pananampalataya ng ating Panginoong Jesucristo na Panginoon ng kaluwalhatian ay huwag magtatangi sa mga tao sapagkat ang lahat ng tao sa lupa ay pare-parehong anak ng Diyos. At palibasay ang Diyos ang siya nating Ama ay ninanais niya na maligtas ang bawat isa. Dangan nga lamang ang tao ay mayroong pagtanggi sa panawagang yaon. Ngunit tayo na kanyang mga tagapaglingkod at mga sinugo, ay huwag tayong mamimili kung sino ang ating pangangaralan. Kahit pa siya ay katulad ni Apostol Pablo, na nang uusig dati, tinawag din siya ng Panginoon at si Apostol Pablo ay tumugon. O maring siya katulad ni Cornelio na napakaamo at sadyang kailangan lamang siyang masumpungan at hanapin niya ang tunay na iglesia. Sa bagay nito mga kapatid, ay mabuting ating isipin ang ating sariling kalalagayan. Kapag meron tayong kinayayamutan, meron tayong hindi nais na makita, meron tayong nais na mapuwera, ay tayo ang mayroong pagkakamali. At tayo ang mayroong kasalanan. At baka nga tayo ang mabukod sapagkat tayo ay nagkaroon ng malalim na paghatol laban sa sinuman. Hindi maiaalis yung tinatawag na hindi natin pagkagusto sa tao. Ngunit tinuturo sa atin na daigin ng kabutihan ang kasamaan. At tinuturo sa atin huwag gumanti, bagamat
hindi mabuti ang ating pakiramdam sa Kanya, huwag naman nating gawain sa Kanya ang ginawa niya sa atin. At sa gayo binibigyan naman natin ng daan ang galit ng Panginoon upang ang Diyos ang sumaway sa Kanya. Ngunit may mga pagkakataong tayo mismo ang sinusugo ng Diyos upang sumaway. At kung hindi naman natin ito gawain, ay tila baga ating ninanais na siya ngay mapasama. At yun ang ating pagtatangi sa Kanya, bayae siya. Gawa siya ng gawa ng ganoon. At hinahayaan natin siya magkasala. At kung hinahayaan natin siya magkasala, hindi kaya tayo may bahagi rin sa bagay na yon sapagkat ating pinabayaan siya. So sa bagay nito ay malalim ang pagkatawag sa atin bilang mga sugo, mga minamahal, bilang mga tagapaglingkod, bilang mga alagad. At meron tayong ganoong pananagutan. Tayo po ay dadalangin. At sa pagkakataong ito ay meron tayong special na idudulog sa Diyos. Hindi naman sa ang iba ay hindi special, kundi ito ay urgent na dapat nating dalhin sa harapan ng Panginoon. Tayo po'y manalangin. Minamahal namin Diyos, kami nagpapasalamat na aming masumpungan at patuloy na maalaman ang katotohanan ng buhay na ikaw ang siyang nagdadala sa bawat isa sa amin, nagsusugo sa mga tao na nagkakaroon ng pagtugon sa iyo, sa mga taong lumalaban sa iyo. At sila kapwa ay iyong nililingap, kaya't ang iyong mga anak na nag-aangking mga alagad ay sinusugo, at wag nawa kaming mamili o magtangi ng mga tao na nais naming padalhan o dalihan ng mabuting balita. Kami ay magkaroon naman ng ganong paglingap na kagaya ng sa iyo na walang pagtatangi, at ito naway makapangyari sa amin. Mahal na Diyos, aming inilalapit sa iyo ang isang anak na nasa isolation sa ngayon at hinihintay kung ano ang resulta ng swab test sa kanya. Ang aming dalangin naman ay sawayin kung anuman ang kasakitang yaon at huwag magdala ng kagulumihanan sa kanyang sambahayan at sa iba pa. Kami umiibig ng iyong pangasiwa at pagdadalang kahabagan mo, Diyos. Panghimasukan mo ang kanya nawang buhay at ikaw ang magdala ng kapanatagan, kapayapaan sa kanya. Umiibig kami ng iyong pangasiwa, Ama, at kami ay patuloy mo ding ilayo sa anumang mga kasakitan, sa mga bagay na magiging tila hamon at mahirap sa bawat isa sa amin. Ngunit hindi ang ganang amin ang makapangyari, kundi ang iyong kalooban. Kami umiibig din, O Diyos, ng iyong kaginawahan sa mga sambahayan na mayroong kahigpitan. Magdalang habag ka, Ama. Lalong higit namin dinadalangin din sa iyo ang isang ipinakikisuyo at ipinakikiusap na dalhin sa panalangin, isang kapatid na nasa pangangailangan sa pagharap sa panibag, sa gastusin. Ikaw ang magdalang habag sa kanya, Ama, at tulungan, alalahanin na matugunan ang mga pangailangan ito. Umiibig kami ng iyong pangasiwa at pagdadalang habag, O Diyos, at ito aming nilalapit, dinadalangin sa iyo, Ama, sa pangalan ng tagapagligtas na si Jesucristo. Amen. Mga minamahal na mga kapatid, patuloy nawa ang biyaya ng Panginoon ay makapangyari sa bawat isa sa inyo, at ang kanyang biyaya ay maging dahilan ng kapanatagan at kapayapaan sa inyong buong sambahayan.